Ito na makikita sa John chapter 19 verse 26 to 27. Samahan niyo po akong tumayo. Tayo po ang ating pong basahin. John chapter 19 verse 26 to 27. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. Then saith he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her into his own home. Kaya na po tayo po. Okay, so yung aking pong topic is third saying ng ating Panginoon Kristo sa cross. At ang ating pong tema, masdan ang iyong anak, masdan ang iyong ina. Kung ikaw at ako ay nasa Jerusalem noong hapon ng Paskwa, nang si Jesus ay pinako sa krus, iniisip ko kung gaano tayo kalapit sa krus. May mga naroon dahil sa pagpuli, ngunit may mga naroon din dahil sa pag-ibig at debosyon. Historically background, ang tagpong ito ay naganap sa Golgotha kung saan pinako si Jesus sa gitna ng kanyang paghihirap. No? Iniisip pa rin niya ang iba. So, isang malinaw na nalarawan ng kanyang pag-ibig. So, ano po ba? No? Ano ang ibig sabihin ng pagiging malapit sa cross ni Kristo sa iyong buhay? So, ating pong interviewin no, yung mga nandoon. Unahin po natin si Mary Magdalene. Mary Magdalene, ano ang ibig sabihin ng pagiging malapit sa cross ni Kristo sa iyong buhay? So malamang sasabihin niya, unang puntos natin, isang lugar ng katubusan. Si Mary Magdalene ay niligtas mula sa kasalanan. Makikita natin yan sa Luke chapter 8, verse 2. Siya yung dating inalipin ng 7 demonyo na kung saan ay pinalaya siya ng ating Panginoon Kristo. So ito pong isang larawan ng matinding pagkaalipin sa kasalanan. Siya din po, no, yung unang-unang pumunta sa libingan ng ating Panginoon Kristo. Sabi Mark chapter 16 verse 9. Sabi doon, Now, when Jesus was risen early, the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast